Sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pag samasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Sige po. Salamat po. May itatanong man ako bagay sa Biblia. Sige po. Basahin ko lang po. Bakit po sa amin ni Kristo tao? Sa inyo, Diyos. Ano ang kang kamaturan dira? Kasi po sa Biblia, si Kristo hindi naman siya talagang tao Nagkatawan tao po siya. Yung salitang nagkatawan tao, paano ba pagkasabi nun sa Hiligay nun? Sa 3:16 ng unang Timoteo, dyan sa Hiligay nun. Sa pagkamatuod, nagatuad kita. Dako ang tinago sampagka Diyos nun. Ang Diyos nagpahayag sa unod. Ginpakamatarong sa Espiritu. Nakita sang mga manugtunda. Ginwali sa tunga sang mga hentil. Gintuuhan sa kalibutan. Ginbayaw sa himaya. Ayan. Dako ang tinago sang pagka-Diyos nun. Ang Diyos nagpahayag sa unod. God was manifest in the flesh. Hindi po siya tao. Nagpakahayag lang siya sa laman. Nahayag siya sa laman. He was manifested in the flesh. Hindi po siya talagang taong kagaya natin. Galing siya sa taas Ang tao, yung kanyang katawan. Yung pong katawan, yun ang pinaglihi ni Maria. Binagbuntis ni Maria yung katawan. Tao po yun, yung katawan. Pero yung nandun sa loob ng katawan, hindi po tao yun. 2:9 ng Kolosas. Pakilagay. Kay sa iya, nagapuyo sing lawas nun ang bilog nga kabugusan sang pagka-Diyos. Yun, ang bilog, kabugusan sang pagka-Diyos, nagapuyo sing lawas nun. Doon sa kanyang katawan, nananahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya yung katawan po, yun ang tao. Pero yung nasa loob ng katawan, nagkatawan tao, Diyos po yun. Yun po si Kristo, kapatid. Hindi po tao yun. Nakuha po nyo? Salamat. Salamat po sa inyo, kapatid. Almost more than 1 year na kaming nanonood ng asawa ko by Channel 8. So, kahit na Christian na kami, pero medyo humina yung pagbasa namin ng salita ng Diyos. So, naging malaking bahagi kayo ng buhay namin mag-asawa sa aming Christian life. Lalong-lalo na nang sabihin mo na kapag bumabasa tayo ng Bible, we have to read it very meticulously. At simula noon, nabuksan yung isip ko, tsaka tuwing magbabasa ako ng Bible, yung antok na nararamdaman ko, nawala na ho. Yung interes at tsaka pagkagutom ho sa salita ng Diyos, yun ang aking naramdaman. Salamat po sa Diyos. Iisa lang naman po ang tanong ko. Ito ho ay tungkol kay Melchizedek na medyo nakukonfuse ho ako. Kasi sabi sa Hebrews 7, si Melchizedek daw, no genealogy. Siya raw ay King of Peace. Siya rin ang highest priest. At pagkatapos, si Abraham ho, nagbigay ho siya ng kanyang 10% na kung iisip-isipin ho, nasa katawan po ho ni Abraham si Levi. Tapos, ginbless ni Melchizedek si Abraham. Sa akin lang ho, parang nasa isip ko, parang si Melchizedek ay naging parang si Kristo ho. Pwede ho ninyong may paliwanag ho ng mas mabuti ho. Definitely, hindi po si Kristo si Melchizedek. Hindi po siya si Kristo. Because the priesthood of our Lord Jesus Christ was likened to the priesthood of Melchizedek. There will be no point of similarity if they are the same person. Will you compare me to myself? If you are in your right senses, you are not going to compare me to myself. There will be no comparison because you are speaking of only one person. If Melchizedek
is also Jesus Christ, there will be no comparison in the scriptures. But there are comparisons. First is that the priesthood that was obtained by our Lord Jesus Christ is like the priesthood of Melchizedek. Basahin natin yung Hebreo 7. Uno. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari, kag nagpakamaayo sa iya. Ayan, si Melchizedek ay hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Kristo ba? Ano ba yung kanyang pagkasaserdote? Pakilagay sa screen. 17. Kay ginasaksi na hanungod sa iya, ikaw ang saserdote sa gihapon, suno sa paagi ni Melchizedek. Tanyo, si Kristo, saserdote ka, gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. So may comparison. Hindi siya si Melchizedek, di ba? Ang katunayan hindi siya si Melchizedek, basahin natin uli yung 7, versikulo 1. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari, kag nagpakamaayo sa iya. Kag sa iya, si Abraham naghatag sing ikapulo nga bahin sang tanan nga butang. Siya, amo ang nahauna, kun sayuron ang iyang ngalan, hari sang pagkamatarong. Kag niyan, siya, hari man sang Salem, kun sayuron, hari sang paghidait. Siya walay amay, ukon iloy, ukon kaliwatan, kag walay pamuno sang mga adlaw, ukon katapusan sang kabuhi, kundi kaangay sa anak sang Dios. Kita nyo, kaangay, kapareho ng anak ng Diyos. Sino ba yung anak ng Diyos? Si Kristo. Si Melchizedek, kapareho ng anak ng Diyos. Hindi siya si Kristo. Hindi po siya si Kristo. Kaangay siya ni Kristo. Sa maraming bagay, pareho sila. Hari si Kristo, hari rin siya. Di ba? Ngayon, merong hindi sila pareho. Alam nyo kung saan sila hindi pareho? Si Kristo may ama, may iloy. Siya walang ama, walang iloy. Ngayon, ang sabi nung iba, yung hindi nakakaintindi ng Biblia, ito raw si Melchizedek, yun daw yung Diyos Ama. Yun daw, kasi walang ama. Ang ibig pong sabihin ni San Pablo niyan, balik mo nga sa English yun, 7:3. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Isa-isahin po natin yon. Without father, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang genealogy. Bakit po? Kasi ang saserdote po, nanggagaling yan sa lahi ni Levi. Strictly, nanggagaling yan sa lahi ni Levi, yung lahi ni Moises, lahi ni Aaron. Lagi pong meron silang descent o tandaan ng lahi. Hindi ka pwedeng maging saserdote na hindi ka dun sa lahi na yon. Kaya nga tawag doon, sacerdotes levitas eh. Ngayon si Pablo, naghanap siya ng record, wala siyang makitang record ni Melchizedek. Kaya nilagay niya, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. Pero meron yun, hindi lang nakita ni Pablo. Nang magsaliksik si Pablo, hindi niya lang nakita yung record ng mga lahi ni Melchizedek. Pero meron, tao si Melchizedek eh. Tao po yan, di naman Diyos yan eh. Basahin natin yung katunayang tao si Melchizedek. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. He's a man. Tao siya, si Melchizedek. Hindi ho siya Diyos, di siya anghel. Tao siya. Kaya lang nawala yung record. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Kaya sinabi ni Pablo, sa record, wala siyang makitang ama, ina, o descent ni Melchizedek. Pero it doesn't mean na wala siyang ama't ina. Meron siya, nawala lang. Father Early, ang ibig palang sabihin, bago maging Diyos ng mga Israelites, ang ating Diyos, mas nauna pala sa pagiging tawag dito yung mga
pagiging believer si Melchizedek. Hindi po. Ganito po yon. Si Melchizedek po, hari sa Salem. Tinabi naman yung pong Salem, yun ang later na naging Jerusalem. Geographically speaking. Naintindihan nyo? Ngayon, hindi po magkaka-Jerusalem na wala pang Diyos. Na nauna pa yung Jerusalem. No, hindi po pwede yon. Ibig lang sabihin, kung pag-aaralan nyo, kasi merong ganito medyo mahaba lang. Saan po ba inilagay ng Diyos si Eva at si Adan? Sa paraiso, sa Eden. Sa Eden. Hindi po paraiso yun, sa Eden. Sa Eden. Sa halamanan ng Eden. Yung pong Eden, ang pangalan po nung lugar na yon nung panahon ni Moises. Pero nung ilagay sila ng Diyos doon, wala pang pangalan yung Eden. Tinawag ni Moises yun na Eden kasi yun ang pangalan nung panahon ni Moises. Pero nung panahong ilagay doon si Eva at si Adan, wala pa pong pangalan yung Eden. Parang ganon. Going back, kasi merong kailangan mo kasi yung biblical history. Pag hindi mo pag-aaralan po yun, magkakaroon ka ng mga maling haka-haka. Parang yung halimbawa, Babylonia. Ano ba yung pangalan Babylonia? May king of Babylon, may kingdom of Babylon. Yung Babylonia nanggaling doon sa salitang Babel. Nung guluhin ng Diyos yung wika ng tao dahil ayaw nilang kumalat. Ginulo. Doon po galing, derive yung salitang Babylonia sa Babel. Palang yung salitang Kristiyano, nombre derivado yun It was derived from the name Christ. Doon ang galing yung salitang Christian. So, hindi nauna yung Christian kay Kristo. Nauna si Kristo bago nagka-Christian. Di ba? Ganon din yan. Meron ng Diyos, meron ng Kristo, meron ng lahat ng bagay. Si Melchizedek, tao, ipinanganak later. Nung nangyari siya, naging tao siya panahon ni Abraham. Ibig sabihin po, panahon ni Abraham, tapos na ang panahon ni Noe. Mas matanda po si Noe kaysa kay Abraham. Mas matanda si Noe kaysa kay Melchizedek. Tao po si Melchizedek, kaya lang hindi makita ni Pablo yung record. Kaya sabi niya, wala siyang ama, wala siyang ina, walang tandaan ng lahi. Pero naging hari siya sa Salem at naging katulad siya ng anak ng Diyos. Hindi siya si Kristo. Nakuha niyo po punto, no? Tao po siya. Hindi siya anghel, hindi siya Diyos, tao siya. Okay, marami pong salamat. Sige. Dahil sa mga nakita ko at saka na-observe ko, na-appreciate ko yung ang systematize ng inyong samahan. So, naka-decide kami mag-asawa na if given the chance, magpapadoktrina din kami. Salamat po. Sana loobin ng Diyos. Magkasama-sama tayo. Sige. I'm glad to meet you, sir. Gaya ng sabi ni Pedro, as evangelist, Brother Eli Soriano, sabi niya sa 1 Peter chapter 3, verse 15, to this English version, sabi niya, but have reverence Christ in your heart, honor Him as Lord, be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you. May condition, sabi niya 16, but do it with gentleness and respect. Brother Eli Soriano, kasi napakinggan ko sa ibang kapatid dito na mahigpit nyo ipinagbabawal ang pag-preach ng gospel. Brother Eli, ligid sa kaalaman nyo, higit sobrang isang taon na kikinig ako at lalo pong nagiging matapang ako na mag-preach ng gospel sa loob ng sasakyan dahil po minsan ako ay naging produkto ng patutsada kung sa Bisaya pakikinig. Katoliko ako noon dati, nagbasa ako ng Biblia at naging resulta ako noon ang mag-sow ng seeds na yon. Hindi alam ng dalawang Kristiyano na yon na ako pala ngayon ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hanggang po ngayon ay patuloy ako nakikinig sa inyo at nagiging inspirasyon ko po ang to equip myself to know more about the Bible and to preach this sa mga unbeliever at lalo na ho sa iglesia sa Christian Fellowship na kung minsan pati na ang pastor ay namin po ay mali-mali ang sinasalita. So, minsan tinatawag din nila akong co-pastor dahil nagmi-minister din ako as a minister sa aming Christian Fellowship, as a song leader also.
parang gusto namin ng mag-asawa din na makaanib sa inyo dahil nakita namin parang walang labis, walang kulang. Kompleto ang tinuturo nyo. Blueprint talaga ang pagdating sa salita. Brother Eli, ito lang po ang tanong ko. Dapat ko ba ipagpatuloy ang pag-preach ng gospel sa mga unbeliever? Alam mo, kapatid, mas hahanga ako sa'yo pag ipagpapatuloy mo. Pagka itinigil mo, hindi ako hanga sa'yo nun. Kung magpipreach tayo, and if we are preaching the gospel or the word of God, wala namang masama ron eh. Kaya, hindi totoo yung nauna mong sinabi na parang ibinabawal namin mag-preach sa mga public places, even at public utility vehicles. Ang tinututulan ko, kapatid, yung magpipreach sa bus, tapos may mga kasamang kumukolekta ng pera. Yun ang tinututulan namin. Isa lang yung nagpipreach, pero 100 naman yung mga nagkukuha ng mga pera. Kahit nga hindi nakikinig, tinalagay nila ng supot eh. Oh. Yun ang tutula ko, kapatid. Pero pag nagpipreach ka, enticing people to know more about the Bible, to read the Bible for themselves, investigate on what are the contents of the Scriptures, you will be most welcome. You're welcome. At siguro, kung magpapadoktrina ka, mapakinggan mo yung aming doktrina dahil sabi mo nga, you are trying to equip yourself with every knowledge that is needed in preaching the gospel. Then, you are most welcome. Tuloy mo lang, kapatid. Di Salamat po, brother. Isa pa kang katanungan. Sige po. Sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27 that is appointed to man once to die and after that the judgment. Sa Lucas chapter 16 verse 19, the story of the rich man and the Lazaro na sinasabi na inihagis yung mayaman sa Hades o impyerno. Ang tanong ko ho, kung it was a true to life story or a figurative only sang future. Dahil po sa Hebrews chapter 9 verse 27, ang sinasabi diyan is it is appointed to man once to die after this The judgment. judgment. So, after this, gusto ko lang ho ma-clarify ang... How long will that after this be? No? Opo. Ganito yun. Yung after this, after death, after the appointed death, then comes the appointed judgment. When will that be? 1731 of the book of Acts, it says, because he had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he hath given assurance unto all men in that he hath raised him from the dead. When will the judgment be? In the appointed day of judgment. Remember, the comparison is very clear. It is appointed unto men once to die. After that, the judgment. So, if death is appointed, judgment must be appointed also. And when will that be? He hath appointed a day in which he will judge the world. So there is a coming day of judgment. That is only a day. Not 2 days, not 3 days, but a day. And that is the last day when the Lord Jesus Christ said it in the book of John, chapter 5, verse 28 and 29. It says, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So, yung judgment, pagdating ni Kristo yun. Dadating yung judgment. Hindi yung pagkamatay mo, agad-agad judgment na. There is only one appointed day of judgment that will come, and that is the last day according to the Scriptures. Now, but the question is, your doubt lies on this fact. Sabi mo, yung kay Lazaro, di ba? Kinuwento ni Kristo. Ang tanong mo, is that a true to life story? That is a true to life story. But that story is not yet consumed.
it has not reached its finality. It is not over yet. It is happening right now. Alam mo, ibig ko sabihin doon, kapatid? Nag-umpisa yon at matatapos yun sa katapusan ng araw. When the rich man and Lazarus will face the judgment seat of our Lord Jesus Christ, and after they have received their reward, makikita ngayon yun ang mangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan eh. Pero ang tanong mo is that a true-to-life story? I believe it is a true-to-life story. Totoo yun. Hindi naman, sa dami ng mga taong nabubuhay sa mundo, bakit naman si Kristo maghahalimbawa ng invento? Totoo yun, ano? Hindi pwedeng hindi totoo. Whenever Jesus Christ He speaks of the truth. That is the principle. So, totoo yun. That's a true-to-life story. But there are other questions that will follow. Maselan yung susunod na tanong. Bakit sa Hades pala pinunta, bakit may apoy? When Hades means an ordinary grave or graveyard, ba't may apoy? Yun ang kasunod na tanong doon. At bakit gusto nung mayaman pabalikin yung isang patay para maniwala yung kanyang 5 kapatid? 5. And you will see the time reckoning there. Sabi ni Kristo, ay hindi, kahit mabuhay pa isang patay, hindi rin sila maniniwala. Nandun si Moises, nandun ang mga propeta. Kung hindi sila maniwala, hindi rin sila maniniwala. Pero hindi time ni Moses yon. Hindi time ni Moses yon. Ang sabi ni Kristo, nandun si Moises at nandun din ang mga propeta. Nakuha mo? So, hindi definite na time ni Moses. Kasi we have the Bible. And Moses speaks in the Bible. And the prophets, all the prophets speak in the Bible. Kahit mabuhay pa yung isa sa patay, kung hindi sila maniniwala kay Moses at saka sa mga propeta, hindi rin sila maniniwala dun sa isang patay na mabubuhay. So this story continues. It is not definitely appointed in the time of Moses nor any of the prophets. Ang sabi kasi ni Kristo, nandun si Moises at ang mga propeta. Ibig sabihin, nandun na yung teachings. Pero definitely hindi ibig sabihin, personally nandun si Moises at saka nandun din personally mga propeta. Hindi naman sabay-sabay na buhay si Moises at saka ang mga propeta eh. Ang ibig sabihin niyan, nakuha mo punto ko. Opo. Sige. Nakuha mo na pala eh. Sayang lang kasi yung iba eh. Next. Maraming salamat po, Brother Rene. Salamat, kapatid. Salamat po sa mga gawa ng Rojas City na nakakuha po yata ng enerhiya ninyo kung paano magserbisyo sa kapwa saka umakay. Salamat po. Salamat po, kapatid. Yung tanong ko lang po katulad na nararanasan ng iba, katulad ng bagong pasok sa indoktrinasyon, naririnig ko rin sa iba na pati yung asawa nila nagkakaroon ng friction sa kanila. Meron po bang guideline ng Bible na kung paano malilesen yung friction? Dahil minsan masakit talagang isipin na katulad ko, maliit yung anak ko. Bigyan kita ng guide, kapatid. Huwag mong ipagsasabi. Atin-atin na lang. Ito, bigyan kitang guide. Ang Diyos, gusto niya manalangin tayo, no? He commands us to pray. But He wants us to pray privately. It is an affair between yourself and your God. Bakit gusto niya privately? Kasi nakikinig si Satanas eh. Nagmamasid si Satanas. Kung nananalangin ka privately, walang maririnig si Satanas, hindi niya alam yung hinihingi mo sa Diyos, hindi niya alam yung balak mo. So wala siyang mailalagay na hindrance. Nakukuha mo punto ko? Sama po. Hindi naman kasi alam ni Satanas yung nandito eh. Ang nakakaalam nun, Diyos lang eh. 17:9 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Sino raw nakakaalam ng puso? Ang Diyos. Di naman niya sinabing,
Sino nakakaalam? Akong Panginoon, saka si Satanas. Hindi mo sinabi. So, kung Siya lang eh. Kung sakali pa nananalangin ka kasama ng asawa niya, maaring matrick din lalo ni Satanas yung asawa niya. Pwede. Tungkol sa... Pwede. Kaya nga ang hatol ni Kristo, mas maganda manalangin ka privately. Although nananalangin din kami pangkalahatan, pero, di ba meron tayong kanya-kanyang hinihiling nasa puso? Hindi naman naririnig ni Satanas yun eh, di ba? No. Yung balak mo, huwag mong paalam kay Satanas, hahadlangan ka niya eh. Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, mabuti basahin muna natin yung Mateo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. See, sabi sa English, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So, ang gusto ng Ama, sikreto. Ngayon, para wag kang makakita ng mga hindrances along the way, nagpapadoktrina ka, huwag mo munang ipabalita. Have a mastery of what you are trying to discover. Pagka natapos mo na, saka mo balita. Kasi babalita mo na agad, pipigilan ka ng asawa mo, ng nanay mo, kagaya nung kapatid kanina. Tinatakwil na raw siya nung... Nagsusuri ka pa lang eh. Keep it for yourself. Makinig ka muna, basa ka ng Biblia. Huwag ka muna maingay kung saang grupo ka sasama. Kasi pag nalaman ng sa akin kasasama, sisiraan ka na. O kaya ang demonyo, nakakaano yan eh. Nakikinig yan, nagmamasid yan. Kung saan ka mahina, doon ka niya susundutin para mapigilan ka. Kaya sa ating pananalangin sa Ama, dapat sikreto eh. Diyos, tulungan mo po sana akong makakita ng trabaho. Pag nagkatrabaho po ako, maglilingkod ako sa iyo ng matapat. Gagawin sa pag nagkatrabaho ka pala, maglilingkod ka sa Diyos, pipigilan ko yung employer. Hindi kita ipapatanggap, etc., etc. Ganun yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa puso. Maintain a secret line of communication between you and your God, and God will always be considerate. Tandaan mo yung kapatid. Yun ang sikreto nung tinatanong mo sa akin. Kaya si San Pablo, nung dumating sa kanya yung pahiwatig ni Kristo, wala siyang pinagsabihan kahit sino. Dire-diretso siyang sumangguni kay Kristo. Basahin natin yung Galacia. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Hindi siya nagtanong sa tao. Hindi siya sumangguni sa laman at sa dugo. Wala siyang pinagsabihan. Pagdating sa kanya ng pahayag ni Kristo, dire-diretso siya. Ni wala siyang tinanong na kamag-anak o tatay o nanay. Kasi baka mapigilan pa siya. Nakuha mo punto, kapatid. Kuha po. Okay. Salamat po sa inyo. Sige, salamat. Next. Okay. Sunod po natin, si Magdalena Lima, isang Baptist. Sige po. Ako po, bago po muna ako magsalita, magpapakilala po ako. Ako po, taga Silay City. Isa rin ng Bible Baptist missionary. Matagal na po ako hindi nagsisimba sa simbahan namin eh. Kasi magulong buhay ko. Lalo na yung anak ko, isang iglesia. Hindi po kami magkasundo, Bradel eh. Iba kasi ang sa isip niya eh. Tingin niya sa sarili, parang luwas na yung kaluluwa niya. Tapos yung, parang hindi yan ako ginagalang na kanyang magulang. Parang ganon. Tapos, yung sa simbahan naman namin, kaya hindi na po ako pumapasok sa simbahan namin kasi meron akong hindi nagustuhan doon. Mahirap po pakisamahan yung ibang kong mga kasama. Kaya nung pumunta ako dito, sumama ako dito sa dating daan, doon ko lang po nalaman ang katotohanan na
yung sa Bible po. Ang ako lang ho may tatanong, sana ho, maging ano din ho ako dito sa inyo. Maging isa din nyo akong kapatid. Meron po ako sana itatanong sa inyo, Brother Ili, tungkol sa, ang tawag ba nito? Yung rapture daw. Totoo ba yung rapture? Yung pong sinasabi nilang rapture, yun po yung pag-agaw ng mga taong maliligtas, kukunin ng Panginoong Hesus. Totoo po yun, pero yung rapture, yung salitang rapture, wala po sa Biblia yun na yung pag-agaw ni Kristo, tinawag na rapture. Hindi po. Ang tawag po ni San Pablo yan, pakinggan nyo sa unang Tesalonica 4:16. Lagay mo nga sa hiligay nun. Kay ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit, nga may singgit sang pagmando, sa tingog sang puno nga manugtunda, kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Niyan, kita nga mga buhi nga nabilin, agawon sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod, sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Kag niyan, mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Ayun. Aagawin po yung mga maliligtas, yung namatay na mabubuting tao, bubuhayin maguli sa pagbanhaw. Tapos, yung mga buhay naman, magsasama-sama sila, aagawin sila. Yun po ang sinasabi nilang rapture. Meron po talaga nun. Sige po, thank you. Salamat po. Tuloy, magpadoktrina kayo, kapatid. Opo. Makinig po kayo sa doktrina. Sabi nyo, gusto nyong umanib. Welcome po kayo. Kahit yung taong pinakamahirap, welcome po sa aming samahan. Hindi po kami namimili ng tao. Mahirap kasi mapalayo sa Diyos eh. Opo. Talaga po totoo yun. Kailangan meron tayong Diyos sa buhay sa gitna ng kahirapan. Dito naman po sa amin, Sige kung halimbawa wala kayong pang-abulo, hindi naman kayo mapapahiya. Kasi yung abulo yan po namin, hindi naman lumalapit yung kahon sa tao. Sa amin, ang kahon nasa harap. Yung mga tao lalapit sa kahon. Yung walang panglagay, hindi naman mapapahiya. Hindi ka naman lalapit di ba? Diyan ka lang sa upuan. At ang mga nagbibigay, mga members lang, hindi kasama ang bisita. Hindi ko kami tumatanggap ng tulong sa hindi namin kapatid sa pananampalataya. Kaya dito, hindi po kayo mapapahiya. Dumalo kayo, kapatid, makinig kayong doktrina. Thank you po. Sige po, dumalo po kayo sa doktrina para maunawaan niyo po yung aming aral na itinuturo. Gusto ko lang po itanong, tungkol po sa, meron kasi po sa amin namatay, tapos inanyahan po ako na manguna sa padasal po pagkatapos ng libing. Pwede po po yung gano'n na pag namatay yung tao, kailangan pong tulungan siyang magdasal para mailigtas yung kanyang kaluluwa. Hindi po totoo yun. Mali po yun. Pagpatay na po ang tao, wala na pong kinalaman ng lahat ng dasal. Wala na kayong pwedeng gawin sa patay. You cannot add, you cannot deduct, di ka po pwedeng magdagdag, di ka pwedeng bumawas sa anumang nasa patay. Pag namatay ka, that's final. Namatay ka na mabuti, final yon. Namatay kang masama, final yon. Di mo na maa-amend yun 9:5 hanggang 6 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Kay ang buhi nakahibalo nga mapatay sila. Apang ang patay, wala makahibalo sang bisan ano. Kag wala na sila sing balos. Kay ang ilahan dumanan na limtan. Subong man ang ila gugma, kag ang ila dumot, kag ang ila kahisa, nadula sing dugay na, kag wala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang, nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Tanyo, kag wala na sila sing bahin sa gihapon, sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalom sang adlaw. Pagpatay na ang tao, wala na siyang bahagi sa anumang bagay na nagaganap sa ilalim ng araw. Let us put that in English. 9:6, also their love and their hatred and their envy is now perished.
neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. Wala nang magagawa para sa patay. Nasa kamay na ng Diyos ang patay. Pag patay na, sa Diyos na siya. Sabi ng pasyon, gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. At dili nga magwiwika ang Diyos poong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka, matmalisya, ay araw mo palibhasa, subalit kapag nalago, hiningang luhang marumo ng katawan mong mairo. Ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Tapos na araw mo, pagpatay ka na. Kaya pagpatay na, pagpasa Diyos na po natin. Wala na tayong magagawa sa patay. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan, palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpa, samantala may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Nakita nyo? Kaya wala ka nang magagawa pagpatay na. Manalangin ka na manalangin. Tirik mo yung kandila. Kahit yung pinakamalaking kandila, wala nang magagawa yung kandila mo. Hindi na siya pwedeng iligtas nung kandila. Nung panalangin, hindi na pwede. Yung bangin mo siya, pwede pa siyang mag-reforma eh. Buhay pa kasi siya. Pero patay na. Kung ano yung kinamatayan niya, doon siya hahatulan. 20:12 of the book of Revelation. Pakilagay sa screen. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Bisayain nato. At sabi, kag nakita ko ang mga patay, ang dalag ko kag magamay, nga nagatindog sa atubangan sang trono, kag ang mga tulunan ginbukad. Ang isa naman katulunan ginbukad, nga amo ang tulunan sang kabuhi, kag ang mga patay ginhukman bangod sa nasulat sa mga tulunan, suno sa ila binuhatan. Sa ila binuhatan. Kung ano yung binuhatan mo, doon ka hahatulan. Hindi yung binuhat ng iba para sa'yo. Iba yung ginbuhat ng iba para sa'yo. Yung binuhat mo, yun ang hahatulan sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, hahatulan ka sa ginawa mabuti. Gumawa kang masama, hahatulan ka rin sa ginawa mong masama. Hindi naman pwedeng yung masama na ginawa mo, aalisin sa'yo nung panalangin. Hindi na, patay ka na eh. Patay na.
Final na po yun. Ganyan po, kapatid. Pwede po isa pa. Sige po. Di po ba sa Genesis, nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundo? Dikas po ba na masama yung ahas na nilikha niya na siyang tumukso kay Eva na para suwayin Hindi naman masama yung ahas. Yung ahas na ginawa ng Diyos, di naman masama yun. Yung tumukso kay Eva, hindi ginawa ng Diyos yun. Basahin natin na, Genesis 3:1. Basa. Karon ang manog, tuso, labi, sa bisan ano nga sapat sang latagon, nga nahimo sang Ginoong Dios. Hindi siya gihimo sang Ginoo. Yung sinasabing manog dyan, yung ahas dyan, masyado siyang matalino. Matalino siya kaysa dun sa mga hayop na ginawa ng Diyos. O di hindi siya kasama sa ginawa. Nakuha mo punto? Nakuha mo punto? Yung kasi si Satanas yung ahas na yon, nag-anyo lang siyang ahas. 12:9 ng Apokalipsis. Kag ginhulog ang dakong dragon. Yan ang dumaan nga manog, nga ginatawag nga yawa, kag Satanas. Ang manugdaya sang bugos nga kalibutan. Ginhulog siya sa duta, kag ang iya mga manugtunda, ginhulog kaupod niya. Mata nyo? Yung pala si Satanas pala yon, hindi siya talagang ahas na ginawa ng Diyos. Matalino nga siyang masyado kaysa dun sa mga ginawa ng Diyos eh. Ba't siya matalino? Si Satanas siya, nag-insura lang siyang ahas para dayain niya si Eva. Tama? 11:3 ng 2 Korinto. Apang nagakahadlok ako nga subong nga ang manog sa iya katuso, nagdaya kay Eva. Ang inyo mga huna-huna patalangon gikan sa hanuot, kag putli nga katutom kay Kristo. Kung paano si Eva nadaya nung manog ahas. Apa. Manog. Yan. Sige. Yung manog na yon, hindi talagang manog yon. Nag-anyo lang siyang manog. Yung talagang manog, hindi naman masyadong matalino yun eh. Mas matalino pa nga yung aso sa manog eh. Diba? Mas matalino pa nga yung langgam. Ano ba yung langgam? Subay. Mas matalino pa. Alam nyo ba yung mga hayop na matatalino? Hindi naman yung manog ang matatalino eh. 4 sila. Basahin natin. May 4 kabutang nga magamay sa duta. Apang tama kaalam sila. Ang mga subay, katauhan nga hindi makusog. Apang nagatigana sila sang ila kalanon sa ting-adlaw. Ang mga kuneho, mapigaw lamang nga katauhan. Apang nagabuhat sila sang ila mga balay sa mga dalagko nga bato. Ang mga apan, wala sing hari. Apang nagagawa sila tanan sa mga panong. Ang tiki, nagapangapyot sa iya mga kamot. Apang yara siya sa mga palasyo sang mga hari. May 4 na wise creatures. Hindi kasama rin yung manog. Kaya yung manog sa Genesis na matalinong masyado, hindi talagang manog yun. Nag-ano lang siya. Nag-disguise siyang manog. Ngayon, maaari, tanong mo sa akin, bakit siya nag-disguise na manog? Bakit hindi elepante? Kasi, di ba yung bawal kainin, yung bungang bawal, siyempre, kung yung elepante maglalambitin dun sa puno, siya magsasalita kay Eva, hindi maniniwala si Eva. Wala namang elepanteng nakabalatay sa puno eh. Pero pag manog, talagang nakabalatay sa puno, hindi katakataka kay Eva yun. Kaya nag-anyo siyang manog, hindi elepante. Nakuha mo na punto? Salamat po. Sige, salamat. Salamat po, binago mo ang buhay ko. Hindi po ako yun. Hindi, kapatid. Sa mga Huwag po. pang-aral Alam nyo, sa kapatid, akin. huwag kayong magagalit, ha? Oo. Ang nagbabago po ng buhay natin, yung salita ng Diyos. Opo. Kahit magsasayaw ako rito, kahit ako kung ano ang gawin ko rito, mag-aarte, hindi ko pwedeng baguhin ang buhay ng kahit sino without the Word of God.
Kaya po tayo nagbabago at silang mga kapatid namin nagbago, mga lasenggo, mga kriminal, mamatay tao, drug addict, nagbago dahil po sa salita namin. Nasalita. Sa Diyos po ang kapurihan at hindi kay kapatid na Salamat po. Soriano, kapatid. Sige po. Ano po tanong mo? May tanong lang ako sa inyo. Kung kailan nagsimula at pagtayo ng iglesia ng dating daan? Wala po tayong itinayo. Yan po yung nasa Bible. Yung nasa Bible, pinangangaral ko po yun. Hindi po ako nagtayo, pinangangaral ko yun. Tinanggap ng mga kapatid, nagkaroon ng samahan. Nag-umpisa po akong mangaral, 1968. Doon ko po umpisang ipinangaral yun. 1968. Ganun lang po ang tanong ko. Sige po, wala na po kayo ibang tanong. Wala. Salamat Sige po sa salamat pangaral po mo. sa inyo. Sa buhay at sa tao, ano po ang mas mataas at mas mahalaga? Karunungan o pag-ibig? Alam mo kapatid, kung ang pag-uusap ay umpisa, mas mahalaga ang karunungan sa umpisa. As you continue, mahalaga yung pag-ibig. May kondisyon kasi yan eh. Parang ganito yan, gagamutin kita. Meron kang appendicitis. Halimbawa, ooperahin kita. Alin ang mas mahalaga? Yung kutsilyo na pang-opera o yung pampamanhid? Parehong mahalaga yung kaya lang may mauuna. Dapat, lalagyan muna kitang pampamanhid bago kita hihiwain. Dahil pag hiniwa kita agad, tatadyakan mo ko, di tayo magkakasundo. Masakit yun eh. Yun po ibig ko sabihin. Sa kaligtasan, sa buhay ng tao, nauuna ang karunungan. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan, pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan. Oo. Sa lahat mong kunin mo unawa. Nauuna ang karunungan. Ngayon, pag natuto ka na ng aral, sasampalataya ka na, kailangan mo naman ng pag-ibig. Hindi mo pwedeng wala ang pag-ibig eh. Pakinggan mo sa 13:13 ng unang Korinto. Gani, ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, nagapadayon ini sila nga tatlo. Apang, ang 12 gid sini sa ila, amo ang gugma. Ayan. There are 3 essence of salvation. Now abideth faith, hope, charity. These 3, but the greatest of this is charity or love. Kaya mahalaga yung pag-ibig, kapatid. Kung nagpapatuloy ka na. Pero sa umpisa, mahalaga yung karunungan. Ganun yun. So, sa tao po, ano pong unang dapat sundin, yung puso niya o yung isip niya? Ang dapat sundin ng tao, puso, isip. Lahat naman, pati isip, nanggagaling sa puso eh. Akala nung iba, magkahiwala yung puso at isip. Sabi nung iba, pag nililigawan ka, gamitin mo yung isip, wag yung puso. Mali yun. Yung isip nanggagaling yun sa puso. Pakinggan nyo sa 15:19 ng Mateo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sa puso nang gagaling ang pag-iisip, pati nga masamang pag-iisip, sa puso rin nang gagaling. So it is the heart that dictates everything in our being. Sa puso galing yun. Siyempre, lagi puso. Sa paglilingkod sa Diyos, puso rin eh. Sa is ng Efeso. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Puso dapat manggaling yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Okay na, kapatid? Last question na lang po. Sige po. Labag ba sa kasulatan ang pag-practice ng yoga o meditation? Nagpa-practice ka ng yoga o meditation? Hindi, nagtanong ko lang po. Nothing is wrong in meditation. Walang masamang mag-meditate ka. The Bible has its teachings about meditation. Yung 5:17 ng Efeso. Pakilagay.
Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo. Yung salitang unawain dyan sa Greek is a kind of meditation. Yung paggamit ng unawa is a kind of meditation. Pero yung yoga, ano yun eh? Yung yoga sa Hindus yan eh. Aral ng Hinduism yan, di galing kay Kristo yan. Kinalulungkot ko, hindi ako naniniwala sa yoga. Kinalulungkot. Maraming salamat po. Salamat. Brother Eli, may pamangkot na ko sa imo. Sige po. Brother Eli, ako ay isang Katolik ko nga nagsulod sa charismatic. Pagkatapos, kami prayer meeting. Sinabi ng aming pinuno na kami ay mag-spits of tongue. Pagkatapos, ang akin sinasabi ay, dasal na ako sa Panginoon. Pagkatapos noon, ang Holy Spirit ay pumasok mula ulo ko hanggang paa. Kaya ako ay sigasig na nanginginig ng malakas. Pagkatapos noon, pagkatapos Nag-speaking in tongues. Opo. Ang sinabi ko, nang huli na yon, sinabi sa akin na serve your country. Yun lang po ang akin naramdaman na binigay ng Holy Spirit sa akin. Alam nyo, huwag kayong magagalit, kapatid. Sabi ko sa inyo, pag totoo, huwag kayong magagalit. Hindi ho Holy Spirit yung pumasok sa inyo. Ano po yun? Kaya nga yun ang tinatanong ko. Yan Hindi ang po Holy Spirit yun. Hindi yun makukuha sa aking kaisipa, sa aking puso. Opo, tama po. Pero, doon sa sinabi na sabi, serve your country, hindi po Holy Spirit yun. Had it been the Holy Spirit, ang sasabihin sa inyo, serve your God. Hindi your country. Pangunahin po sa lahat ang paglilingkod sa Diyos. Kung Holy Spirit yung nagsalita sa inyo, ang sasabihin dapat noon, ano sasabihin niya? Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Yun po nasa Biblia. So, ang nagsalita sa inyo, hindi yung Holy Spirit. Marami po kasing espiritu sa mundo. Ngayon, yung sinasabi ng pastor nyo, mag-speaking in tongues kayo, hindi na po aral na ngayon yan eh. Hindi na yan eh. Brother, hindi na ako sumasali doon. Yung Umalis ako. Maganda po. Kasi niloloko lang kayo ng pastor nyo. Sasabihin mag-speaking in tongues. Hindi po ini-encourage ni Pablo yung speaking in tongues sa panahon ngayon. Ang katunayan po, kapatid, tinan nyo ha, pag nag-i-speaking in tongues sa inyo, naiintindihan ba nila yung sinasabi nyo? Hindi. Sila, pag nag-i-speaking in tongues, naiintindihan nyo o hindi? Hindi rin. Hindi rin. Basahin natin ang Biblia. 14:27 ng unang Korinto. Kun ang bisansin ong tawo maghambal sa dila, himuon ina sang duwa o kun maglabi sang tatlo, kag bulos-bulos, kag magpaathag ang isa, apang kun wala sing manugpaathag, maghipos ang tagsa sa ila sa iglesia, kag maghambal siya sa iya kaugalingon, kag sa Dios. Tanyo, sa Tagalog ang sabi, kung ang sino may magsasalita ng wika, maging dalawa o wag hihigit sa tatlo, sunod-sunod, ang isa magpapaliwanag. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya sa iglesia. Hindi naman naintindihan, magsasalita ka, tumahimik ka kung walang magpapaliwanag. Kailangan may interpreter. Pag walang makaka-interpret, walang makakaintindi, tumahimik ka na lang. Magsalita ka na lang sa sarili mo at sa Diyos. Bakit? Pag nagsasalita ka kasi, wala naman nakakaintindi. Alam niyo ang ginagawa niyo noon? Doon pa rin sa unang Korinto 14:9. Amuman kamo, kun magmit lang kamo sa dila sing pulong nga hindi mahangpan, paano bala ang pagkilala sang iban? Kung ano ang ginapamulong? Kay magapamulong kamo sa hangin. Ayun. Pag nagsasalita kayo, walang nakakaintindi, kanino ka nagsasalita? Nagsasalita ka sa hangin. Ano ginagawa mo? Para ka naloloko nun. Daldal ka ng daldal, wala ka namang kausap. Yun po ibig sabihin.
Kaya yun pong pagsasalita ng wika, hindi na po yan ini-encourage ni San Pablo. Mas gusto niya yung pangangaral kaysa magsalita ka ng wika. Sabi niya dun sa 14 ng unang Korinto, 14:2. Umpisa na natin sa 1. Tingwaan ninyo ang gugma. Kaghanduman ninyo sing hanuot ang mga dulot nga espirituhanon. Labi na gid nga makapanagna kamo. Kay ang nagahambal sa dila, wala nagapamulong sa mga tawo, kundi sa Dios. Kay walay tawo nga nakahangup sa iya, kundi sa Espiritu, nagapamulong siya sing mga tinago. 3. Sa isa ka bagay, ang nagapamulong sa mga tawo sing pagpaligon, kag pagpabakod, kag paglipay. 4. Ang nagapamulong sa dila, nagapaligon sang iya kaugalingon. Apang ang nagapanagna, nagapaligon sang iglesia. 5. Karon, buot ko nga magpamulong kamutanan sa dila. Apang, labi pa nga magpanagna kamo. Dako pa ang nagapanagna sang sa nagapamulong sa dila. Luwas kun may nagapaathag, agud nga mapaligon ang iglesia. Pagka magpipili ka dun sa mga kaloob sa espirituhanon, mas gusto ni Pablo yung nagapanagna, ganun ba? Opo. Nagapanagna, kaysa sa nagapamulong sa dila. Bakit? Yung nagpasalita ng wika, nagpapatibay sa sarili. Ang nanghuhula o yung nangangaral, nagpapatibay sa iglesia. Kaya mas malaki po para mas dakupan, sabi ni Pablo, yung nagsasalita na sa iglesia, yung labi pa nga magpanagna kamo. Kay dako pa ang nagapanagna. labi pa, mas malaki, mas dakila, yung ikaw ay mangaral kaysa sa magsalita ng wika. Yung panghuhula po kasi pangangaral yun eh. 3 nga. Sa isa ka bagay, ang nagapanagna, nagapamulong sa mga tawo simpagpaligon, kag pagpabakod, kag paglipay. Tanyo, ang nanghuhula, nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa ikaaaliw. Mas gusto ni Pablo mangaral kaysa sa magsalita ng wika. Ganun po yun, kapatid. Okay na po? Opo. Umalis na kayo doon. Umalis na nga eh. Salamat po. Tatanong ko lang ako kung ano kung kaiba ng knowledge sa wisdom ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh, you will not get it by your own self. Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Di ba attainable? Yung knowledge, halimbawa, mag-aral ka, nakaka-accumulate ka ng knowledge. Whereas wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yon. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid. Yung wisdom, ano yan eh, binibigyan sa mga chosen people of God. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, kung ang pag-uusap, generally speaking, yung knowledge, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantalang, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, it's a gift of God. Basahin natin ang 12 ng unang Korinto sa English. 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Ayan. Binibigay yung knowledge, yung wisdom and knowledge sa church by the Spirit. Bigayan, hindi yan nakukuha basta, bigayan. Pag hindi binigay, di mo makukuha yan eh. 19:11 ni Mateo. Sa English. But he said unto them, all men cannot receive this saying, save they to whom it is given. So, binibigay talaga yon. Samantalang yung knowledge in the general term, nakukuha yan sa school, sa mga dalubhasaan, sa mga pamantasan. Pero yung knowledge at saka yung wisdom sa Biblia, binibigay ng Diyos yun. Okay na, kapatid? Yung tungkol po sa tanda na ibinigay ng Diyos sa ating mga kamay, yung tungkol po ba sa fingerprints po ba? Ano po yung sitas doon? 37:7 of the book of Job. Pakibasa.
He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Ayon, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ito ng tao na kanyang nilikha. May tatak yan eh. Ay makikita mo, sa mundo walang magkapareho ng fingerprint eh. So the science of fingerprinting is already in the Bible before we even discover it. May tatak tayo, kanya-kanya, bawat isang individual person. Kahit Siamese twins, kahit identical twins, hindi magkapareho ng fingerprint. Opo. Maraming salamat po, Brother. Okay, salamat po. Ang bautismo, saka yung bautismo po sa inyo po, malaki na po, di ba po, kung babautismuhan. Ang tanong ko, paano po yung anak ng mga kasapi nyo, kailangan ng baptismal certificate kung papasok sa grade 1. Hindi po. Hindi kailangan ng baptismal certificate. Ang kailangan po, birth certificate. Pero sa mga eskwela, mga labag sa batas yun. Nila labag po sa batas yun. Ang kailangan, birth certificate, hindi baptismal certificate. We have a freedom of religion in this country. Hindi kailangan na pabautismohan mo yung bata para lang makapasok sa school. Hindi naman dapat bautismohan yung bata. Yung bata walang kasalanan. Yung bata wala pong pagsisisihan. Bata yun, walang nalalaman yun. Hindi kailangan bautismohan yun. 5:13 ng Ebreo. Pakinggan nyo po. Kay ang tagsa-tagsa nga nagakabuhi sa gatas, walay ihibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay bata siya. Bata, walay ihibalo sa pulong sa pagkamatarong. Wala siyang alam na katwira ng bata. Bakit mo bobotismuhan? Sabi nung iba, kaya kailangan botismuhan, may minanang kasalanan. Hindi po totoo yun. Hindi minamana kasalanan. Pakinggan nyo mga kababayan sa Iloilo. Napakasama mo namang magulang. Ang dai-dai mong ipapamana, kasalanan pa pinamana mo sa anak mo. Di ba? May pera ka, may talino ka, may lupa ka. Ba't hindi yun ang ipamana mo? Kasalanan ang ipapamana mo. Hindi po namamana kasalanan. 19:14 ng Kawikaan. Ang balay, kag ang manggad panoblion gikan sa mga ginikanan. Apang ang mahalungon nga asawa gikan sa Ginoo. Kita nyo, bahay at mga kayamanan minamana sa mga magulang. Ang mabait na asawa'y galing sa Panginoon. Tanyo, ang minamana sa magulang, bahay at kayamanan. Ba't mo naman papamana kasalanan mo? Babaero ka, papamana mo ba sa anak mo yung babae mo? Hindi ho minamana ang kasalanan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kalag nga nagapakasala, mapatay. Ang anak, hindi makantos sang kalautan sang amay. Kag ang amay, hindi mag-antos sang kalautan sang anak. Ang pagkamatarong sang matarong, mangin sa iya. Kag ang pagkamalaot sang malauton, mangin sa iya. Di ba maliwanag yan? Ang anak hindi mananagot sa kasalanan ng ama. O ang ama man ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid, sasa kanya. Ang kasamaan ng masama, sasa kanya. So, hindi po pwede yung anak madamay sa magulang. Hindi kailangan yung batang maliit, babautismuhan o bibinyagan. Wala namang kasalanan yun eh. Ang binyag po para sa nagsisisi ng kasalanan. 2:38 ng Gawa. Basa. Kag si Pedro nagsiling sa ila. Hinulsol kamo, kag magpabautiso ang tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesucristo sa kapatawaran sang tanan ninyo nga mga sala. Kita nyo? Ang pagbabotismo, pagpapatawad ng tanan ninyong mga sala. Meron ba sala yung bata? Wala. Wala ngang alam sa batas yun, paano magkakasala yun. Yun po, kapatid. Okay na po? Salamat po. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa samahan ng dating daan. Dahil nakapunta ako rito ngayon na walang bayad. Mula ako sa Negros. Libre lahat. At nandito ako ngayon, nakakuha ng mga
mga aral na wala ding bayad. Ngayon ang question ko para madali tayo, no? Ito tungkol sa bautismo. Dahil banggit na natin ang bautismo. Hanggang ngayon nagtataka ako sa akin sarili na bakit si Jesucristo nagpabautismo kay Juan Bautista. Dahil ang sabi niyo na ang bautismo ay para lang sa mga taong may kasalanan, di ba? Si Kristo po. Oo, si Kristo. Kasi po, nagseset siya ng halimbawa. Binibigay niya lang halimbawa na siya, wala nga siyang kasalanan, nagpabautismo siya. Lalo na tayong makasalanan ng dapat magpabautismo. Pakinggan nyo, sa unang Pedro 2. Kay sa sini, mga gintawag kamo, kay si Kristo man, nagantos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sing sulundan. Agud nga pagsundo ninyo ang iya mga tikang. Ayan, nagbigay sa inyo ng halimbawa upang magsisunod kayo sa mga hakbang niya. Si Kristo po nagseset ng example. Hindi ibig sabihin, kaya siya nagpabautismo, may kasalanan siya. Nagpakita po siya ng halimbawa. Gis 39 ng Marcos. Kag nagsabat sila sa iya, sarang kami. Kag si Jesus nagsiling sa ila, ang tagayan nga akon imnan ninyo. Kag sa bautismo nga ginbautiso sa akon, bautisuhan kamo. Ayan. Sa English, ang sabi ron, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of. And with the baptism that I am baptized, with all shall ye be baptized. So, nagbibigay halimbawa po siya. Kagustuhan ng Diyos na mayon, di ba? Opo, wala po siyang ginagawang pansarili. 12:49 ng Juan. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment what I should say and what I should speak. Hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang nararapat kong sabihin at kung ano ang nararapat kong salitain. So, lahat po ng ginagawa niya, pinagagawa na. Hindi pa sa Brother Sige Eddie. po. Kasi hanggang ngayon, naalangan pa rin, may alinlangan pa rin ako sa akin isip. Tungkol dito sa mga hayop, hindi ba ginawa ng Diyos yung lahat ng hayop, hindi ba? Opo. Ibig sabihin, mayroon ding pagmamahal ang Diyos sa hayop, di ba? Ba't yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao? Minsan, mga banal pa yung kinakain nila. Sana yung mga buhaya, mga pating sa dagat, kumakain ng tao. Pumapatay ng tao. Saan ba ang punta ng kaluluwa ba yan sila o wala? Ganito po yon. Ang katakdaan po ng Diyos, ang tao, matatakot sa kanya yung hayop. Basahin po natin ang Henesis. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Kita nyo, dapat matakot yung pating, matakot yung balyena, lahat ng hayop sa dagat, pati ibon sa himpapawid, pati mga pispis, ibon, o pati yung mga gumagalaw sa lupa. Yun po ang natural. Tanyo yung ahas. Kahit ang ahas yung cobra, yung king cobra, pagdadating tao, takot yun eh. Pero bakit po ngayon may kumakain ng tao? Kasi nawala po yung wangis ng Diyos sa tao. Sabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis at sa ating larawan. Maraming tao nagpapakasama. Nawala yung wangis ng Diyos, yung terror na dapat sana maramdaman ng hayop na wala rin. Siya na ngayon ang kinakain. Nakita nyo? Dahil nawala po yung wangis ng Diyos eh. And God said, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
Tayo, let them have dominion over everything on earth. So, lahat ng bagay sa mundo, sakop natin tao, sa kapangyarihan natin. Ba't nawala yon? Kasi, hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Ayaw na nating sumunod. Naging parang hayop na rin tayo. Pakinggan nyo, 2 Pedro 2:12. Apang ini sila, subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali. Natawo nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloi. Laglagon sa amuman nga paglaglag kaupod nila. Ayan. But this, as natural brute beast, made to be taken and destroyed, speak evil of things that they understand not, and they shall utterly perish in their own destruction. So, naiwala po kasi ng tao yung kanyang pagkatao eh. Parang naging hayop na rin siya. Ang hayop, nagkakainan yan eh. Tanyo, kaya yung mga hayop na tao ngayon, mahilig din kumain ng hayop eh. Hayop sa kahit bayawa, kahit sawa, kinakain, lahat na. Kainan na lang. Nawala kasi yung image and likeness of God, which will dictate our dominion over the lower forms of life. Naiwala po ng ibang tao yun. May kaluluwa ba yun sila, Brother Riley? No? Nasa 12 Gs po ng Hope. Sa iya kamot, yara ang kalag sang tagsa kabuhi nga butang, kag ang ginhawa sang bugos nga tauwanon. Lahat po ng buhay may kaluluwa. Kaya lang, yung kaluluwa ng hayop, hindi pupunta sa langit yun. Thank you. Sa ibang usapan po yan. Sige po. Yung katanungan ko pa itungkol po sa, saan po ba yung Diyos Ama bago po nilikha yung langit at yung lupa? Di ba yun yung tanong ko? Nasa lupa siya, bago nilikha yung langit at lupa, meron siyang sariling earth. Meron siyang sariling lupa. 8:31 of the book of Proverbs, rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang His earth. Sa Bisaya, pagkakasabi ron, nga nagakasadya sa iya duta nga sarang mapuyan. Ayan. Sa kanyang duta nga sarang mapuyan. Ayan. Yan. Brother Eli, saan po yung makikita yung lugar na po na yun? Hindi ko alam yun, iho. Doon nga tayo dadalhin ni Kristo pag naging dapat tayo eh. Pero as of the moment, hindi ko sa'yo maituturo kung saan yun. Nakatago yun sa paningin ng tao. Tsaka yung pangalawang katanungan ko po, paano po nagkaroon ng verse yung Bible? Ng verse? Opo. Sino po yung unang gumawa ng ganung ano po? Unang-unang naglagay, chapters muna. Si Cardinal Hugo de Sancto Caro. Nilagyan niya, dinivide niya sa chapters para mabilis matandaan. Tapos, nung bandang huli, si Robert Stephens, isa siyang printer sa Paris, nilagyan niya ng verses. Kaya ang naglagay ng verses, si Robert Stephens, ang naglagay naman chapter, si Cardinal Hugo de Sancto Caro. Kaya nagkaganyan ng Biblia. Nakasama nga yun eh. Nakasama. Hinati-hati nila. Minsan, hinati nila, hindi dapat hatiin. Naliligaw ngayon yung nagbabasa. Halimbawa, verse 5. Yung pala, kaduktong yung 6. Kumuputol na, hindi na tinutuloy nung iba. Naliligaw tuloy yung iba. Ganun. Pero, dapat basahin buo. Brother Eli, meron pa ako isang katanungan po. Huli na po. Kasi po, ex-INC po ako. Matagal na po hindi sumasamba doon. Pinapapirma pa ako nila ng parang dokumento na ditiwalag ako. Hindi ko pa pinipirmahan. Ano po yung magandang gawin ko po? Huwag ka pipirma. Walang ganung batas. Ba't ka pipirma? Wala kang obligasyon under the law na kung ititiwalag ka nila, pipirma ka. Hindi ganun. Yun lang po. Maraming Sige, salamat po. Ako po si Manny Benedicto. Isang born again, but not Christian. Okay, itong tanong, Brother Eli, I was very happy to heard from you that you are after for the truth. And I do believe that we are for one, a truth seeker. Okay, ganito yung unang pahayag ko. Sabi ng Isaiah, chapter 52:6,
My people shall know my name. In that day they will know that I am He that speak to them. Okay. Ganito ngayon, ang tanong ay sa John chapter 19, verse 19 to 20. Gusto ko sana malaman kung sino ba talaga ang pangalan ng ating sinampalataya na naging Redeemer natin. Can we put it on the 19:19. 19 up to 20. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Bakit ngayon ang tanong ganito? Bakit naging Amerikano ngayon ang pangalan niya? Samantala ang Acts 4:12, very precise na sinasabi na walang pangalan na dapat nating maka-save sa atin kung hindi yun lang ang pangalan na binigay ng angel mula sa langit, binigay doon sa kanya kay Mama Mary at saka kay Papa Joseph. Bakit ngayon naging Amerikano samantala siya ay talagang Hebrew of Hebrews? And his name was given from above and not only perceived by the minds of men. Alam nyo, ang sagot ko, dun sa very same verse that you have used, basahin uli natin ang 19:19 of the book of John. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city. And it was written in Hebrew, in Greek, and in Latin. Yan. Sa Latin, ang Jesus po, hindi Jesus. Sa Latin, Jesus. Yesu. Sa Greek, Yesu. Sa Hebrew, Yahshua. Yan po. Isinulat, tatlo nilagay ni Pilato. Hindi niya naman pwedeng isinulat niya sa Greek. Hebrew pa rin ang susulat niya. Isinulat nga sa Greek At isinulat sa Latin, Hebrew pa rin susulat. Hindi po. Meron pong transliteration even in names. When it comes to the Bible, pati names na itatranslate. Pakinggan nyo ang Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon, at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew tongue is Abaddon, but in Greek tongue hath his name Apollyon. Now, pumapayag ba ang Diyos na yung name maiba? Pumapayag. Sa Hebrew, Abaddon. Sa Greek, Apollyon. Si Kristo. Sa Hebrew, Yahshua Messiah. Sa Hebrew po yon. Pero nung isulat po ni Saint Paul ang kanyang epistles, isinulat ito sa Greek. He did not use the word Messiah or Yahshua. He used the words Jesus o Jesus Christos. Sa Greek po kasi, yung Yahshua, ang katumbas nun, Jesus. Yesu. Yun namang Messiah, ang katumbas po, Kristo o Christos. Kaya po, kung gigrego mo, gigreek mo, Jesus Christos or Yesu Cristo. Pag in Spanish mo, Jesu Cristo. Pag tinagalog mo, kung tayo naging alipin ng Kastila, nahawa na tayo dun sa Silya. Oh. Ito, sa talagang Tagalog, tawag dito, salumpuit Salumpuit. Ewan ko sa inyo, sa Iloilo, kung tawag dito, Silya to Silya po ito Kastila yung Silya Pero ginagamit natin, legal yun. Ganon din po, kapatid, ganito kasi. Alam ko po ang punto nyo.
Ang tao po nung una, iisa lang ang salita. 11:1 ng Henesis. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Okay, wala po tayong problema nung umpisa. Iisa lang naman ang wika natin eh. Nung umpisa. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, kumalat kayo sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos nung, bawa, taga-Rumblong ka, taga-Aklan ka, lahat tayo dito titira sa Iloilo. Mapupuno ang Iloilo, masisira ang balance of nature, pati ecology masisira. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay, nagtayo sila lang mataas na tore. Ang tawag puro yung tore ni Babel. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Para kapag nakita natin yung taluktok ng tore, kahit napalayo tayo, makakabalik tayo. So meaning, they are defiant of God's commandment na kumalat sila. Gusto ng Diyos, kalatan nyo lupa, kalatan nyo. Gusto nila nakaipon. Alam ng Diyos, mas mapapasama ang tao pag nakaipon tayo. Halimbawa, nagkapiste, magkakaipon tayo, lahat tayo mapipiste. Patay tayo lahat. Kagaya nung Essene community. Yung Essene community na nagsusulat ng Biblia, nung magkaroon po ng isang malaking catastrophe sa shores of the Dead Sea, namatay lahat sila. Kasi sama-sama sila eh. Parang ganito. Ang lahat ng itlog ng manok mo, pinagsama-sama mo sa isang basket, pag nahulog yon, basag lahat ang itlog mo. Di ba? Kaya ang gusto ng Diyos sa tao, maghiwa-hiwalay kanya-kanyang lugar. 17 ng gawa. Basa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at hangganan ng kanilang tahanan. So binigyan tayo ng kanya-kanyang tahanan. Ang Iloilo for the Ilonggos. Ang Samar for the Samareños. Tamo, miski nga salita, magkaiba. Nahihilo lang ako rito eh. Pag nasa Bacolod, iba sinasabi. Pag dito, kaya sabi ko, matagal akong matututo ng wika nyo. Iba-iba eh. Ano pa ibig ko sabihin? Nung umpisa, isa lang ang wika ng tao sa buong mundo. Kaya lang, para maghiwa-hiwalay sila, binigyan sila ng Diyos ng iba-ibang wika. Ang Diyos mismo nagbigay ng iba-ibang wika. Tutol tayo. Kaya, kung Bisaya ka, talk to God by your tongue. Ginoo. Doon naman sa amin sa Ilocos, Apo Diyos. Sa Kapampangan naman, Ginoo. Oh. Sabi naman ng German, God. Sabi niya. Sabi naman ng Latin, Dio. Sa Kastila naman, Dios. O sabi naman sa Tagalog, Bathala. Pare-pareho yun eh. Magkakaibang wika. Ngayon pipilit mo, nasa Bisaya ka, Hebreo pa rin. Mali naman yun. Kaya nga, binisaya na tayo, binigyan na tayo ng sariling wika. Kaya sa Tagalog, ama namin. Sa Cebuano, amahan namo. Sa Iloilo, amay namo. O, tamo, magkakaiba na eh. Sa isa, amahan. Sa isa, amay. Sa isa, ama. O, pareho rin yun eh. May kanya-kanya na nga tayong wika. Ano po ibig ko sabihin? Hindi masamang tawagin natin ang Diyos sa wika nating sarili kasi siya ang may bigay ng ating sariling wika. Hindi po masama yun, kapatid. Halimbawa, tinawag ng mga Griego, Apollyon. Tawag naman ng mga Hebreo, Abaddon. Tutul ba tayo? Pareho lang naman ang kahulugan nun. Ganun po yun, kapatid. Brother Eli, I'm very glad. Hindi na, talagang ako'y natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ho natin alam ang pronunciation. No? I will read for everybody to hear. Hindi po, pwede hindi ba? natin. Pero kasi alam ko basahin yan eh. Yod, He, Wow, He. Ibig sabihin, Yaw, Hu. Hindi po, kapatid. I'm sorry, Ito no? po yan. Mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, thanks. Ganito Hindi po. ako, I'm not sandali against lang po, you. sandali kapatid. Ito, kung basahin, mula sa kanan pa kaliwa. Okay. Y, H, W, H. Yod, He, Vav, He.
Yan. Hindi huya-huyan eh. I'm sorry, brother. Wala hong vowels yan eh. Nobody knows how to pronounce this dahil walang vowels yan. Wala pong vowels yan, kapatid. You are... Huwag po natin dadagdagan. Nasa Biblia, walang vowels. And nobody now can boast to know which vowels were used. A, E, I, O, U. May nagpipresume yung Yahweh. Y-H-W-H. Ilagay mo. Yan. Hindi yung naman iba, tama ang yan. ginawa nila, Y-H-W-H, nilagyan nila ito ng vowels. Nilagyan ng A, nilagyan ng E. O di naging Yahweh. Sabi ho ng iba yon, Yahweh. Kung maglalagay tayo, hindi na tayo magkakasundo. Lagay mo, lagay ko. Walang kwenta yon. Let us stick to the original. Ganun po yun. Brother Eli, we will find out, kung tama yung sa'yo, wala namang problema kasi truth seeker ka, as I have said, like me. Tingnan natin yung Hebrew, chapter 1, verse 4. Ano bang inilagay doon? Sana maunawaan mo yun. Hebrew 1 verse 4? Yes. The book of Hebrews? Chapter 1 verse 4. Basahin po natin. Lagay natin. Basahin natin. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Dapat matakot ka dyan sa inheritance. Kasi mula sa langit yan eh. Ganito po. Binigay ng angel. Hindi ako nagtatalo sa iyo. Ibig ko lang sabihin. Yung salita niyong dapat akong matakot, you are implying na hindi ko naintindihan yung binasa niyo eh. Sige. Ini-imply niyo, hindi ko alam yung binasa niyo. Pero to tell you the truth, baka kayo ang hindi nakakaintindi sa binasa niyo. Babasahin ko sa inyo. Ilagay mo uli sa screen. Ako po ang babasa. Okay. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. What is that more excellent name that was obtained by Jesus Christ, more excellent than angels? Ano yun? Itutuloy mo lang. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son. This day have I begotten thee. Wala siyang pinagsabihan, kahit sinong anghel, kahit kailan, wala siyang pinagsabihan, ikaw ang aking anak. Yon ang more excellent kesa sa angel. Hindi naman ang ibig sabihin, lalagyan nyo ng sarili nyong interpretasyon. Wala ko siyang pinagsabihan nun. Si Kristo lang ang tinawag niyang anak. Kahit nga anghel, hindi niya tinawag na anak niya, isa lang ang tinawag niyang anak, si Kristo lang. Walang Jesus Christ noong panahon. Kapatid, magpipilitan lang tayo. Amerikano yun eh. Hindi, kapatid, ganito po. Pero, tanggapin natin, papilosofya po yan eh. Philosophy, no, it's papilosofya, yung walang Jesus Christ nung panahon dahil Amerikano. Sasabihin ko sa inyo, sa Biblia, wala namang post-pro eh. May post-pro ba sa Biblia? Pero reality, may post-pro. Tama? Sa Biblia ba may ampalaya? Wala. Wala kang mababasang ampalaya, amargoso sa Biblia. Pero may ampalaya po sa Biblia. Babasahin ko, may ampalaya. Basahin mo sa Exodo. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Ampalaya ba kasama ron? Gulay ba ampalaya? Mapait ba? O may ampalaya ba sa Biblia? Pero walang salitang ampalaya sa Biblia. Pero the reality, may ampalaya sa Biblia. Huwag natin pilosopuhin, kapatid. Walang Amerikano nun. Tama, walang Amerikano nun. Dahil ang Biblia isinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Pero nung isulat ba sa Greek, meron bang Yesu Kristo? Meron. Si Pablo nga sa Greek nagsulat eh. Ang katunayan, si San Lucas, hindi marunong ng Hebrew. Ang nagsulat ng Book of Luke at ang nagsulat ng Acts of the Apostles, si San Lucas, siya po'y isang Griego. Hindi po siya Ebreo. Paano siya magsusulat sa Ebreo? Nakita nyo?
Merong writers of the New Testament book na Greek ang ginamit. Tapos gusto mo palaging Ebreo. Hindi makatwiran yon. Whatever your tongue is, whatever in your tongue is the name of the Father, kung ginagamit mo sa tamang paggamit, naiintindihan ka ng Diyos, kay Latin, kay Ebreo, kay ano pa. Naiintindihan ka ng Diyos. Ganun po yun, kapatid. Wag nating lagyan ito ng vowels. Wala pong vowels yan. Strictly, yod, he, baw, he. Wala pong vowels yan. Walang nakakaalam ng pronunciation yan. Iyan ay sinulat ng kanyang kamay. Tama po, pero walang At vowels. binigay ang pangalan niya sa kay Tama Moses. po, walang vowels po. Maski walang vowels, ibig ko sabihin na he have vocalized that with Moses. Yes. Basahin natin. With Moses and not with you. Yes! To his people, yes. They know his name. Tama po yan sinasabi nyo, wala po tayong pagtatalo dyan Kaya nga. Pero you have to accept the truth that nobody in our generation knows the exact pronunciation of that Hebrew word. Except his people. Wala po. He wrote that. Sabi mo, tama. Especially Filipinos. Ang Pilipino magsasabi sa akin, alam niya exact pronunciation. How dare you? Saan ka kukuha ng batayan? Meron ka bang tape recorded message para sabihin mong yawo? Yan ang ibig sabihin? Panluloko mo sa kapwa Pilipino yan, kapatid. Wala yan. How dare you? Maglabas ka ng batayan. Ang masama, nagsasalita lang walang batayan. Ako may batayan, Biblia. Yan ang masama. Bakit mo sinulat sa taas kung walang batayan? Hindi ka pala naman nagtatanong eh. Meron ka na palang baon-baon sarili mong paniniwala, sarilinin mo na lang, you are not welcome in this congregation. Sarilinin mo na lang, kapatid. Masyado ka palang pantas sa sarili mo eh. Maglabas ka ng batayan. Meron ka bang tape recorded ng conversation ni Moses at saka ng Diyos? Wala nga eh. Para ipilit mo sa kongregasyon namin yon, hindi kami papayag. We respect the Bible. We are trying to learn the Bible, not hearsays from people who are unscrupulous. I am sorry. Wala pong vowels yan. Tingnan niyo ha. Ang Jehovah's Witnesses, naniniwala ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam niyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse, is now quite lost. Kita nyo? The pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at dun tayo maliligtas, kapatid. Naintindihan niyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang espekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh. Walang vowels eh. Eh nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sinusupply nila yung right vowels. Eh, ngayon, sino magsusupply? Eh kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung 110 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Pakinggan niyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, sinasabi rito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord.
Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun na nakasulat eh. Oh. Sabi naman nung iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Ha? Tanungin ko kayo. Sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pag samasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on. Come on naman. Hindi naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Kailangan pruweba. Dapat may batayan. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer, Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself, Fa, a long, long way to run. O, tamo, pag meron tono, nakakaintindihan tayo eh. Ilagay natin sa tono. Ang tono ang kasulatan. Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang. Alam mo ang pronunciation nito? Kayabangan lang yun, di totoo yun. Hindi totoo. Hindi totoo. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, ito. Alam niyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, mga kapatid. Sabi Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan ng Diyos. Sabi naman daw niya, Yohu. Ha? Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino pa magsabi, kanya-kanya silang sabi. Tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, ano tatawag mo sa Kanya? Jehovah? Hindi. Anak ka, tawag mo sa Kanya, Ama namin, nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Alam nyo to ha? Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
tinatawag mo? Our Father. Sabi ng Jehovah's Witnesses, hindi ka. Ang father mo, may pangalan. Ano ba? Pangalan ng father mo, Pedro. O sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo tatay mo na Pedro. Kahit na 10 pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan, kundi, tatay, tatay, sakluluhan mo ko. Amen? Yan. Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anak ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Tama na yun. Naiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay Bisaya, kay Hiligaynon, kay Cebuano, kay Antiqueño, kay ikaw galing sa Boracay, kahit ano pa. Basta siya ang ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. O, may problema pa ba tayo doon, mga kapatid? Wala na. Tama na yan. Kaya baka na lang dagdagan pa natin yung nasa Biblia. Pasensya na kayo. Sabi ko na sa inyo, ang totoo, totoo talaga. Ano man ang mangyari, ang totoo yung nasa Biblia. Doon po, saludo ako. Pero sa konklusyon, haka-haka, walang mababasa, pagpatawad nyo sa akin. Excuse me, pardon me, I beg your pardon, I'm sorry. Pasensya na kayo, mga kababayan taga Iloilo. Alam ko malalambing kayo. Ako hindi malambing. Diretsahan po ako eh. Pasensya na kayo. Kasi kailangan talaga ganun. Bawa may pigsa, malaki. Doktor ka. Hihiwain mo. Tuwing gaganunin mo, sabi nung pasyente, aray! Atras ka na. Gaganunin mo ulit, aray! Atras ka na. Maghapon kayo, aaray ng aaray yun. Pero kung gusto mo talaga siyang gumaling, biyaan mo siyang umaray. Tanggal. Buka na. Tanggalin na yung ano. Sara uli. 2 aray lang, tapos na. Tama ba yun? Salamat po. Sana basbasan ng Diyos ang bayang ito ng Iloilo. At sana magtagumpay kayo, mga kapatid, sa inyong paghahanap sa katotohanan.